Hello po mga kapatid. Sino pong magpe-prayer mga kapatid? Sino pong mag-aano, opening prayer? Tapos sa opening prayer para makapag-start na rin po, sino rin po yung i-start po? Sino po yung volunteer sa ating prayers po mga kapatid? Then volunteer din po na magsimula muna. May volunteer po ba mga kapatid? Hello po. Ako na lang po siguro, Miss Tin. Okay, sige po. Sige ma'am Tala, sige po. Hindi po ba ako naglalag mga kapatid? Wait lang po. Let's start to pray na po mga kapatid. Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, guide us. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa hapon na to na muli niyo kami pinagsama-sama, Lord. Hindi man po physical, Lord, ngunit spiritual po, Panginoon. Nawa po, Lord, ay pagharian niyo po kami ngayong hapong ito, Lord God. Kayo po ang manguna, kayo po ang masunod, Panginoon. Tulungan niyo po kami maipahayag ang inyong salita, Lord, sa tulong po ni Holy Spirit, Lord God. Manatili po nawa, Lord, ang bawat isa, Lord, sa inyong presensya, Lord God. Nawa po ang inyong salita, Lord, ay maging ilaw at lampara sa bawat aming daraanan. Kayo na po, Lord, ang magbigay ng wisdom, ng pahayag, Lord, sa bawat bibig ng bawat isa, Lord, na mag-share ng devotion, Lord. Alisin niyo po sa kanila ang hiya, ang fear, Panginoon, na upang, Lord, hindi po ma-hinder po, Panginoon, yung pagpapahayag ng inyong salita. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, Lord. Linisin niyo po kami, Panginoon. Check our heart, Lord God. At kayo na po, Lord, ang maglinis sa amin. Nawa po gabayan niyo po, Lord, ang inyong mga elect na scattered sa mundong ito. Bigyan niyo po sila, Lord, ng pag-asa, Panginoon, na magpatuloy at ma-endure pa po, Lord, hanggang huli. Dahil alam po namin, Lord, marami pa pong mangyayari. Kayo po, Lord, ang maghari sa buhay ng bawat isa. Kung sila man po may pinagdaraanan ngayon, may problema, Panginoon, kayo po magbigay ng way po, Lord God, na mapagtagumpayan po nila ito, Lord, sa tulong po ninyo, Lord. At kung sila man po may karamdaman, Panginoon, I speak healing, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Kayo na po, Lord, ang magbigay ng kagalingan sa kanila, Panginoon. Hindi na po ito tungkol sa amin. Ito po itungkol na sa inyo, Panginoon ko. Dinggin niyo po nawa, Lord, ang kanilang mga dalangin at i-bless niyo po sila. Gayon din po, Lord, ininadalangin ko, Lord, ang mga tao nagmamatigas pa rin sa inyong salita na hipuin niyo pa rin po, Panginoon. Kaawaan niyo pa po, Lord, ang mundong ito, ang mga tao dito, Panginoon, sapagkat talaga pong hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. And i-bless niyo pa rin po sila, Panginoon, lalo na po, Lord, yung nagpe-persecute sa amin, Lord, at yung mga nanghihingi ng awa sa inyo, Lord God. Dinadalangin ko rin po, Lord, ang mga bata, kaawaan niyo po sila, Panginoon. Gawin niyo po silang pure ulit, Panginoon ko, at isama niyo po sila sa inyong kaharian. Lord, give us wisdom, Panginoon. Give us understanding, give us discernment, Lord God. Sa inyo ko na po, Lord, itinataas ang bawat panalangin ng bawat isa, Panginoon. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo, Lord, ang lahat po ng parangal, papuri, pasalamat, lahat ng kalulhatian, karunungan, kalakasan at kapangyarihan, simula pa po noong una, ngayon at magpakailanman. Lord God, hanggang dito na lamang po, Panginoon. Kayo po, Lord, ang maitaas, Panginoon ko. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, it is finished, it is fulfilled, and it is always be done. Amen. Amen mga kapatid. Amen po. So mga kapatid, sino po yung unang mag-i-start sa mga willing po na mag-devotion po or mag-ano sa atin guys? Sino po yung gusto mo nang mag-ano? Ma'am Catrice, Ma'am Cherry, Anthony, Sir Gerald, Ma'am Ali, sino po yung gustong mag-volunteer sa kanilang devotion na i-share ngayong hapon po? Salamat po. Mapagpalang hapon po mga kapatid. Ako muna po mauna mag-share po. Ang i-share ko po ay mula po sa 1 Corinto po, chapter 8. MBB-tag po yung aking pong ginagamit. Tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. Verse 1, ngayon, ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat, gaya ng sabi ng iba.
Ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. So ito nga po ay nakakatakot po talaga ang karunungan or kaalaman po, lalong-lalo na sa salita ng Diyos, kasi ito nga daw po yung nag-uudyok sa tao na magmayabang, magmataas, lalong-lalo na po sa kapwa. At di ba po, hindi man natin na ipapakitang pisikal, pero alam ng Panginoon kung tayo po ay nagmamataas, nagmamalaki, or naiinggit sa ating kapwa po. Dala po nitong karunungan, kaalaman na ipinahahayag po ng Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid na sa araw-araw po tayo ay huwag mahihiwalay sa Panginoon, kasi po kapag tayo napahiwalay sa kanyang presensya, talagang ang dami pong problema. Alam niyo po yun, talagang nariyan si Satanas mga kapatid sa paligid para maghintay ng kanyang malalapa mga kapatid. At alam naman po natin na yung pride, di ba po, doon po nahulog si Satanas. Dahil ninais niya po na maging Diyos din, katulad ng ating dakilang Panginoong Diyos, di ba po, tayo ay creation lamang, kaya wala po tayong maipagmamalaki. At lahat po ng ito na nalalaman natin sa salita ng Panginoon ay dahil po kaloob ng Panginoon. Kaya siya lamang po ang palagi sa lahat ng pagkakataon maitataas, kasi nga po tayo ay ginagamit lamang niya or vessels po kung papaano maibabalik, manunumbalik yung mga tao na wala pa po sa kanyang kawan, sa kanyang kaharian, ngayon pa lamang dito sa mundo. Kaya nga po, di ba lagi nating sinasabi na it's not about us, it's always about our Lord Jesus Christ. Kasi nga po, dahil niya, yung mga pagpapala na ipinagkakaloob niya, dahil sa pamamagitan at lahat po ay dahil ng Panginoong Jesucristo natin. Kaya siya lamang po ang ating maitataas palagi hanggang sa maraming mga tao, mga kapatid na po, di ba, ang madala natin sa Panginoon. Subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Amen po, di ba mga kapatid? Alam niyo po, totoo po yun, na hindi natin kayang maging matatag sa araw-araw. Yung ganito pong gawain natin, ako po personally, hindi ko po kaya. Pero grabe po, talagang ibinubuhos ng Panginoon ng kanyang pagmamahal sa puso ng bawat isa, kung kaya't naririto po tayo at nagpapatuloy sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, the kingdom of God cannot be shaken, dahil yung pundasyon ng pananampalataya, yung ating paglakad, yung ating buhay ngayon ay ang pagmamahal na ng Panginoong Hesukristo. Kumbaga, hindi na po tayo nabubuhay para sa sarili natin, kasi nga po, wala tayo we are nothing, di ba po mga kapatid? Ang lahat talaga ay sa Panginoon dahil ng kanyang pag-ibig. At di ba nga po yung pag-ibig talagang, kapag totoo ang pag-ibig ng isang tao, lalong-lalo na sa Diyos, di ba po, magagawa natin sa kapwa, talagang, alam niyo po yun na sosolusyonan ng pag-ibig ang lahat. Katulad po, di ba, ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang pag-ibig sa atin, kaya po siya napako at muling nabuhay, napagtagumpayan niya po yung kalbaryo ng krus. Iyon po ang pinaka-greatest love mga kapatid, di ba po? Greatest gift na ating matatanggap sa ating buhay dito sa mundong ito. Ang Panginoong Jesucristo mismo po. Verse 2, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. So ito nga po yung mga tao sa mundo, akala nila alam nila ang lahat kasi sa karunungan ng tao, sa karunungan, tradisyon ng mundo. Pero ang totoo mga kapatid, tayo po ay limitado lamang. Kumbaga, siguro kung alam natin, minor lang po, pero alam niyo po yun, limitado lang tayo So wala tayong malalaman kung hindi ipagkaloob, ilalagay sa atin ng Panginoon. Kasi nga po, 'di ba? Creation lang tayo at lahat ng pagpapala ay kaloob ng Diyos natin. 'Di ba po, kung nakikita niya na atin itong mapapangalagaan, mapapalago sa kanyang pamamaraan at kalooban. Verse 3, ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. So sa simula pa lamang daw po, talagang alam na ng Panginoon kung sino po ang mga kabilang sa Kanya. At kapag sinabi po natin na umiibig sa Diyos, sinabi po yan sa 1 John chapter 4 na yung mga umiibig daw po sa Diyos ay dapat ding umibig sa
kapwa. Kasi paano mo nga naman maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang kapwa mo na nakikita mo mismo ay hindi mo kayang mahalin? Amen po. Kaya pag sinabi nating mahal natin, umiibig tayo sa Diyos, talagang sinusunod natin siya. Talagang yung mga utos niya. Kaya nga po, di ba? Denying yourself, kasi hindi naman to patungkol sa atin. Kaya tayo nabubuhay at tayo mamatay dahil sa Panginoon. Verse 4, kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Amen po. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Alam naman po natin sa mundong to, talagang ang mga tao, mahilig sila mag-worship, di ba po? Lalong-lalo na yung mga tradisyon, yung mga gawa-gawa, katang isip lamang ng tao, di ba po? Alam mo po yun, nakakalungkot yung mga tao, nagdarasal sila, tumatawag sila sa mga Diyos-Diyosan nila na wala naman mga buhay, wala naman mga kabuluhan, ginawa lang ng kamay ng tao, sa sariling pananaw lang ng tao. Di ba po, ang dami, sobrang dami. Pero, sinasabi po dito na, iisa lamang ang ating Diyos. Amen po, siya ay buhay. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at Diyos, hari na magbabalik para wasakin sa apoy ang masamang mundong ito. Verse 5, kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami, sobrang dami po. Verse 6, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo. At sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan niya ay nabubuhay tayo. Amen mga kapatid, di ba po? There is no other God but Jesus Christ of Nazareth. At siya lamang ang daan at way of salvation para po tayo ay makatakas sa paparating na galit ng Diyos. Hindi lamang po sa buhay dito sa mundo, kundi sa kabilang buhay mga kapatid. At yun nga po, 'di ba, yung ating goal ngayon ay nalalagay ng Panginoon, mapabalik natin yung mga tao sa totoong Panginoong Jesucristo. Kasi grabe po ang generation natin. Sobrang lala po talaga. Ang sinasabi nila, they know God, they know Jesus, pero ang totoo, hindi nila nakikilala ang Panginoon. Kasi nga po sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, the Lord is Spirit. So ang Panginoon po ay nagsasalita sa ating mga kapatid, sa henerasyon pong ito. Sa papaanong pamamaraan, siya po ay gumagamit ng tao mga kapatid. Sinasabi po ang kanyang kalooban, ang kanyang kagustuhan para manumbalik, magsisi, tumalikod sa kasalanan at makapagbagong buhay ang mga tao ngayon pa lamang bago siya tuluyang bumalik. Kaya nga po sinabi sa kanta, di ba, naalala ko po siya, na, ano ba yun, yung come back to the real Jesus Christ. Kasi nga po, di ba, ang ating Panginoon, siya yung nagko-convict, siya yung nagpapagaling, at siya yung nagpapalaya sa atin, sa kasalanan, sa kasamaan. Kaya po, yun na lang din yung ating prayer ngayon, di ba po mga kapatid, na yung mga tao, manumbalik sila sa totoong Diyos. Talagang yung Diyos na alam ang lahat-lahat, nakakasaliksik ng ating puso, yung Diyos na alam ang buong pagkatao ng bawat isa sa atin. Di ba po mga kapatid? At kaya po tayo nagpapatuloy kasi po, yun yung inilalagay sa atin ng Panginoon. Di ba po, kahit tayo napapagod na or kung ano man po nararamdaman natin, di ba po, nakakapagpatuloy tayo para sa mga lost sheep pa po ng Panginoon na namumuhay pa po, di ba po, sa pagnanasa ng mundong ito at talagang matigas pa sa ngayon sa pamamaraan, sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nag-iisang Diyos, talagang buhay, talagang rinig na rinig niya, kitang-kita niya ang lahat mga kapatid. At dahil sa kanya tayo'y nabubuhay, kaya nga po 'di ba sinabi din dito po sa salita ng Diyos na ang lahat dahil sa pamamagitan ng Panginoon, nilikha ang lahat ng bagay. At bago pa man po tayong lahat dito, ang Panginoong Hesus po natin ay naroon na sa simula pa lamang mga kapatid. Verse 7, subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. Yun nga po yun, 'di ba? Kaya
Yun ang ating prayer, yun ang ating goal, yun ang ating ipinapanalangin sa Panginoon na nawahipuin niya ang puso ng mga tao para makilala siya, para manumbalik, makapaglingkod sa Kanya habang may panahon pa. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, inakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil mahina ang kanilang budhi. Ang akala nila ay nagkakasala sila kapag kumakain sila nyon. So ito nga po yun. Kumbaga tayo po mga kapatid noon, di ba malayo po tayo sa Panginoon at ngayon po tayo nasa Panginoon na. At halimbawa rin po nito, halimbawa dati pong INC or dati pong Catholic. Tapos ngayon po, di ba, mayroon mga times sa atin na parang naiilang tayo na hindi gawin, na hindi kainin kasi po, di ba, ayun yung nakasanayan nating tradisyon sa mundo. Na, di ba po, unti-unting inaalis sa atin ng Panginoon. Kasi nga po, lahat ng pagkain, di ba po, nilinis na ng Panginoon. At yun po yung natatak sa atin dati kasi yun nga po yung namulat sa atin, di ba mga kapatid. Pero praise God through our Lord Jesus Christ kasi po, di ba, talagang ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang kanyang buong salita. Verse 8, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Amen po. So, katulad nga po ng kahapon na nabanggit po ni Sister Mary, kahapon po ba yun? Yung nagpaparami sa tao po, di ba? So, wala pong kinalaman ng ating pagkain sa hatulan or kung paano po tayo hatulan ng Panginoon. Hatulan niya po tayo batay sa mga lumalabas sa ating bibig at yung ating mga ginagawa. Yun po yung kapatid. Pero 'di ba po kahit po tayo ay malaya ng kumain ng lahat ng pagkain kasi nga po nilinis ng Panginoon, so mayroon tayong free will kumain ng kumain, pero kailangan pa rin po natin ng self-control kasi po ang gluttony or katakawan ay kasalanan kasi po nagkakasyam ng laziness, tamad ka magbasa ng Bible, tamad ka magdasal, tamad ka makipagsalamuha sa mga kapwa mo mananampalataya. So, kailangan pa rin po ng balance or self-control at lalong-lalo na po ang pagbabasa palagi ng Bible para hindi tayo mawala sa tuntunin sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo. Yan, kasi nga po 'di ba lahat ay pwedeng kainin pero self-control. Verse 9, ngunit mag-ingat kayo. Baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina sa kanyang paniniwala. So mga kapatid, tayo daw po ay mag-ingat sa ating, hindi lamang po ito sa ating kinakain, lalong-lalo na po sa ating mga ikinikilos. Kasi maaari daw po na hindi man natin nakikita, pero may mga tao daw po na sumusubaybay sa ating paligid na nakikita po kung ano yung ating ginagawa, na mahina pa po sila sa kanilang pananampalataya o paniniwala. Verse 10, kung ikaw na may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng kapatid na mahina ang budhi, hindi kaya siya mabuyong kumain yon kahit inihandog sa Diyos-Diyosan? So ito na nga po yun, halimbawa daw po, ako po ay kumakain sa loob ng templo, pagkain po ng Diyos-Diyosan at makita ko ng kapatid ko na mahina pa po sa pananampalataya, sa paniniwala at maudyok po siya na kumain din ng pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan dahil nakita niya po ako. So ako po ay nagkakasala at nagiging dahilan po ng pagkakasala ng aking kapatid. Kaya po tayo ay pinag-iingat ng Panginoon sa kanyang salita kasi nga po hindi natin alam yung mga tao. Kumbaga wala man po tayong nakikita sa ngayon, pero di ba po may mga tao po talaga mga kapatid na nakakakita, sumusubaybay sa ating mga ikinikilo sa paligid natin. Kaya kinakailangan po na tayo ay maging maingat. At kagahapon din po yung sinabi ni Sister Cherry sa Romans chapter 12 verse 18 po ba yun? Na tayo daw po ay mamuhay ng mapayapa kasama ang sinuman. Upang sila po ay ating mahikayat sa paanan sa kaliwanagan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 11, dahil sa inakala mong kaalaman, ay napapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ng kamatayan ni Kristo. So ito daw po dahil sa inaakala nating kaalaman. Kaya nga po 'di ba? Kapag tayo may kaalaman, talagang
palagi po tayong bumalik sa salita ng Diyos at palagi po natin siyang ipanalangin muna sa Panginoon kung ito po bang gagawin natin, kung ito po bang kakainin, or kung ano pong sasabihin natin ay kalugod-lugod sa Panginoon at makakabuti po or magi-speak ng life sa mga tao po na nakapaligid sa atin bago natin siya gawin. Kasi may mga tao po talaga mga kapatid na unbeliever pa, yung mga tao po na alam mo po yun, wala pa pong pangunawa or wala pa pong kaalaman sa tunay na kalooban ng Panginoon na maging sila man din po ay tinubos din ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan po natin na maging maingat hindi lamang sa ating mga sarili kundi sa mga tao rin po na nasa paligid natin. Verse 12, sa ganoong paraan nagkakasala kayo sa inyong mga kapatid, kaya't nagkakasala kayo kay Kristo dahil sinugatan ninyo ang kanilang buti. Dahil nga po tayo yung naging cause ng pagkakasala ng ating kapatid, nagkasala po tayo sa ating kapatid at sa Panginoong Jesucristo. At diba nga po sinabi yan sa Matthew chapter 18, yung sanhi po ng pagkakasala. Nakahabag-habag po ang daigdig, diba po kasi ang daming tukso dito, pero mas kahabag-habag po yung tao na pinagmulan ng tukso or ng pagkakatisod ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, tayo pinapaalala ng Panginoon na tayo maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Dapat po talagang life, talagang word of God po yung ating palaging mabubukas sa ating bibig, yung ating kikilos, kasi po, di ba po tayo ay representation na po ng Panginoong Yesus dito. Kumbaga, as a follower of Christ po, di ba, Christ-likeness yung ating maipapakita, yung ating maisa sa buhay. Verse 12, sa ganoong paraan, sumugatan ninyo ang verse 13 na po pala. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So, hindi lang po ito about sa karne. About din po ito sa ating mga desisyon, sa ating mga, yun nga po, kinikilos. Kung alam po natin na hindi naman mabuti, alam niyo po yun, kasi meron na po talaga tayong kaalaman mga kapatid. At meron din po tayong free will na sundin yung mali, kahit na alam nating tama. At yung tama, kahit na alam nating mali, di ba po? At yun po yung sinasabi ng Panginoon na kapag alam nating tama, ay alam nating mali, wag na po nating gawin. Kung sa ikapapahamak naman po ng mga tao na nasa paligid natin, mas maigi po siguro na sa atin na lang muna po at sa Panginoon, kasi po hindi natin alam yung impact nito sa ibang tao na nakapaligid sa atin. Na 'di ba nga po tayo napapaligiran ng mga tao na unbeliever, o yung mga tao na hindi nagbabasa ng Bible, at tayo po yung kanilang Bible, tayo po yung binabasa nila. So sa kung paano po tayo namumuhay sa araw. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Amen po. Ma'am Talia, bago ka mag-start, tama yung sinabi ni Ma'am Catrice, no? So, amen. Sobrang accurate talaga lahat ng, alam mo yon, pinaliwanag sa atin ni Ma'am Catrice about dito sa pagkain ng paghandog sa Diyos-Diyosan. At yung sinasabi ni Ma'am Catrice, tama po yun, na kapag alam mo yung ginagawa mo, alam mo na yung mali, tapos ginawa mo, nagkakasala ka. Mga kapatid, sinabi po ito ng Panginoon sa James chapter 5, okay? If you know what is right and you decide what you to do, tapos anong sabi doon, at alam mo yung gagawin mo at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. So tama po yun. At dagdagan ko lang po yung sinabi ni Ma'am Catrice about po doon sa desisyon, tamang-tama rin po yun. Kasi mga kapatid, pagkakasala dahil lang sa pagkain, dahil ikaw yung naging dahilan, ay talagang, alam mo yon, isang kaano-ano sa Panginoon. At yung desisyon na sinabi ni Ma'am Catrice about sa pagkakasala ng iyong kapatid, kayo ay hindi kasal, 'di ba? Tama yon, desisyon, hindi kayo kasal. James chapter 2, sa isang batas ng pagmamahal ay kaakibat ng buong batas, 'di ba? Pag ikaw sa Roman chapter 8 7 ata yun, binanggit doon kung hindi ako nagkakamali, sa isang batas ng pagmamahal, 'di ba? Kaakibat dito ang pagsunod ng do not commit adultery. So action, no? So sa pagmamahal mga kapatid, pag ikaw na hindi kayo kasal ng iyong asawa na at gusto mong maging asawa pero kayo ay magjowa pa lang, dito ay nagkakameron kayo ng pagkakasala. So pumapasok po mga kapatid ang pagkakasala saan? Action, gawa.
Okay? So, sa ginagawa mo, sa iniisip mo, sa mga bagay na ginagawa ng iyong katawan, dyan po pumapasok ang kasalanan. Salamat po. Tamang-tama po yun, yung binanggit ni Ma'am Catrice. Thank you po. Ma'am Talia? Next. Mga kapatid, sino pong next? Anthony, baka si Ma'am Talia ay may ginagawa pa. Pwedeng ikaw muna or Ma'am Talia po? Hello po, Sister Tinay. Dinig po ba? Dinig po ba, Sister Tinay? Ina po kasi yung yung signal ko po. Yes, Ayan, brother, si Ma'am rinig po. Talia na daw. Andiyan na daw po si Ma'am Sige, sige. Talia. Ako na po siguro. Maikli lang po ito mga kapatid. Nasa po, sa Mateo chapter 7 po, yung context po nito, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. So, hanggang verse 21 lang po mga kapatid. Maikli lang po siya. Ito po, patuloy na po tayo. Pakinggan po natin mabuti. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay pupapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ganito po kasi yun mga kapatid. May mga tao po na like na modern Pharisee na mga taong may Diyos nga po sila, pero yung pamumuhay po nila ay hindi po kaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Sila po ay gawa po ng mga kasalanan, pagkakamit ng homosexual or sexual immorality, pagmumura, pag-gossip, lahat ng iyan ay hindi naman nababago sa kalooban ng Panginoon. So, ang may Panginoon po dito mga kapatid is yung gumagawa po ng mabuti. So yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi na gumagawa ng kasalanan. So yung tipong pong nag-share tayo ng Kingdom Gospel, yung napapakita po natin sa bunga natin na kung ano yung lumalabas sa bibig natin, kung ano po yung nagagawa natin sa mundong ito, yun po, alimbawa po, pag nakagawa po tayo ng kasalanan or sin, homosexual, ganyan po, pagmumura, ayun po, hindi kalooban, kagustuhan ng Panginoon sapagkat po tayo po nakakagawa po ng mga kasalanan. Pero kung tayo naman po ay may Panginoon at may pananampalataya, tayo po ay gumagawa ng mabuti, gumagawa po ng sa kalooban ng Panginoon, tayo ay mabuti sa kapwa, may pananampalataya at lagi nag-share ng Kingdom Gospel. Yun po ang gusto ng Panginoon. Pero kung ang tao naman po ay di gumagawa ng ganoon po at di po kalooban sa Panginoon, ay hindi po, wala po silang Panginoon sapagkat po ang kinikilala po nilang Panginoon ay ang Diyos-Diyosan po. Kumbaga po yung mga rebulto. Yun po ang ano po sa mga tao po. Sumasamba po sa Diyos-Diyosan. Kumbaga, hindi po nila nasusunod ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, lagi po natin pagkaingatan ng puso't isip natin at mga gawa natin sa mundong ito. At ang mga bumubuga sa ating mga bungang kapatid, naway tayo gumawa ng mabuti sa mundong ito sapagkat pag dumating ang Panginoon at tayo nakagawa pa rin ng kasalanan, tayo ay maatulan ng kamatayan. So, yun nga po na mga kapatid, mga bago pa lang po sa live na to at mga nanonood, lagi po natin tandaan mga kapatid, gumawa po tayo ng mabuti at manampalataya po sa Panginoon at ibigay po natin ang buhay natin. Dahil po masakit pong masabihan ng depart from me na hindi ko kayo kilala. Sapagkat pag gano'n ang sinabi sa atin ng Panginoon, ay masakit talaga mga kapatid. Sapagkat di tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero kung tayo sumunod sa Kanya at ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon, tayo mabibigyan ng buhay na walang hanggan sapagkat tayo nanampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, always remember po sa atin na repent na po because wala na po tayo talagang oras sa mundong ito, kundi
mag-share ng Kingdom Gospel at ipagkalat na parating na ang Panginoon sapagkat wala ng oras sa mundong ito. Kundi pag tayo gumawa ng mga kasalanan dito sa mundo at namuhay tayo sa laman, tayo'y mapapahamak at magsasuffer sa dagat-dagatang apoy. Pero kung tayo naman po'y gumawa ng mabuti, tayo naman po'y nagtanim ng kabutihan sa mundong ito, tayo po'y mabibigyan ng buhay na walang hanggan. So yun po yung mga kapatid, no? So kailangan po nating ibigay ang buhay natin sa Panginoon. Kumbaga po, mag-repent po, magsisi sa ating mga kasalanan. Yun lang po na mga kapatid, maraming salamat po and God bless you po. Yun lamang po, Sister Tinay. Amen po, no? Totoo yung sinabi ni Anthony, mga kapatid. Pero yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, ay hindi po magliligtas sa atin. Ang pananampalataya po sa ating Panginoong Hesukristo ang siyang magliligtas sa atin. Ano? So, ang paggawa po ng mabuti ay kaakibat lamang ng pananampalataya mo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat narinig mo ang kaloob ng Diyos. Ano po ba ang kaloob ng Diyos? Ang pakikinig sa Kanyang salita. Dito natin malalaman ang pananampalataya at katotohanan ng puso ng nilalaman ng ating puso. So, sinabi sa 1 Peter chapter 4, 1, binanggit doon, mga kapatid, na sa ating pananampalataya, samahan natin ng goodness, paggawa ng mabuti. Sa ating paggawa ng mabuti, samahan natin ng self-control. At sa ating self-control, samahan natin ng pagpapabanal. Dito ay kaakibat ng salita ng Panginoon na kapag hindi mo narinig ang buong counsel o buong salita ng Diyos at pumipili ka lamang ng ABCD sa iyong kagustuhan, ay hindi mo malalaman ang kaloob, ang kingdom gospel ng ating Panginoong Hesukristo, no? So tama po 'yon, pero hindi po ang paggawa ng mabuti ang siyang makakapagpaligtas sa atin. Ito ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo gamit ng kanyang mabuting balita. Ito ay buong talata, hindi ka isang ABCD na kapag gusto mong pumunta sa B ay pupunta ka doon at yun lamang yung kukunin mo. Sapagkat nung binigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay, ibinigay niya ito ng walang labis at walang kulang. Maraming salamat po. Ma'am Talia? Amen po. So, yung isa-share ko po is sa Lucas 15, 11 to 32. MBB tag po yung gagamitin ko. Type ko lang po. So, yun po, start ko na po. Ang dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So dito po makikita po natin yung free will ng tao. So kahit po kapag humingi tayo kunyari sa ating humingi tayo kay Lord. Ang Panginoon kasi nagbibigay talaga siya. Minsan nga yung binibigay ni Lord, yung higit pa sa kailangan natin. And tayo, dahil nga ang mga tao, ang puso ng tao ay evil, yung kagustuhan lang ang nasusunod, na natin yung grace ng Panginoon. Ano tawag doon? Hindi natin napapahalagahan yung grace na binibigay sa atin ng Panginoon natin. Lalo ako before, talagang kung ano nga lang yung magustuhan ng katawan ko, kung ano lang yung masaya sa akin. Doon ko iginugugol yung oras ko. Nagiging idolatry ko na yung mga bagay na ginagawa ko, yung mga bagay na meron ako, at yung sarili ko. So kagaya nitong prodigal son, ito talaga kinapitan ko tong kwentong to kasi talagang parang ako to nung bago ko makilala si Lord, talagang para akong prodigal son, pariwara. Sabi pa dito sa verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. So grabe po, no? Sinabi dito, nang maubos na yung kayamanan nung lalaki, nagkaroon ng tagutom. Talaga pong walang kasama ang nagtatagal. Walang pamumuhay na masama ang nagtatagal. Kapag po selfish ambition,
sinisira po agad ni Lord. Hindi po niya yan pinatatagal. And ako po, personally, na-experience ko to. Dahil nga po before, ako po ay focus lang sa sarili. Akala ko kaya ko na. Nung ako'y nagwo-work, ako po ay nag-solo din. And doon ko naranasan ng lahat ng hirap. Dahil nga po selfish ako. Akala ko, pag meron kang pera, kasi may work ako noon eh. Kasi akala ko kapag may pera ka, magagawa mo lahat. Pero hindi po. Meron po talagang kulang. May void po talaga. And mapapariwara ka talaga kapag sariling kagustuhan mo po yung iyong inuna. Kagaya po nitong prodigal son na ito. Sabi pa dito sa verse 15, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nila sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng bungang kahoy na ipinapakain sa baboy. So grabe po. Grabe po yung nangyari sa kanya. Kapag talaga yung pamumuhay natin is hindi align sa Diyos, yung consequences ng free will na ginawa natin, tayo pa rin po yung kukuha nun, tayo pa rin po yung magdadala-dala nung free will na ginawa natin. So, hindi po tayo free sa consequences. So, kagaya po nito, lahat talaga, mapapaisip ka na lang na bakit ganito. Pero, kapag nagnilay-nilay ka, malalaman mo na dahil din yun sa mga maling desisyon mo sa buhay. Yung desisyon kasi natin sa buhay, kapag tayo lang at hindi align sa Diyos, wala po talagang patutunguhan. Vanity po talaga. Kapag ang focus natin ay mundo, sarili, pera, vanity po talaga. Wala pong pupuntahan. Nagtatayo ka lang ng buhay mo sa buhanginan. At kahit marating mo yung pinakatuktok nun, babagsak ka lang po ulit sa ilalim. Kasi nga po, buhangin siya. Walang Diyos, walang pundasyon. Sabi pa po dito sa verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Amen po. Kapag po nasa gantong rurok na tayo ng problema, doon tayo nakakapag-isip ng tama. Naiisip natin yung mga nagawa natin, nakamalian natin, at yun yung gusto ng Diyos. Minsan kaya tayo dumadaan sa pagsubok, kaya namamali yung ating mga desisyon sa buhay, is direction na rin yun ni Lord, redirection na rin para hanapin natin siya. Kasi ganun din po yung nangyari sa akin. Nung sobrang gulo na ng buhay ko, naging way siya ni Lord para isik ko yung kingdom niya, para malaman ko kung saan ba talaga yung kulang sa akin, saan ba talaga yung dapat kong hanapin. And then, doon na, nagpakilala sa akin si Lord. Kasi kapag nagpapakumbaba tayo, inaamin natin yung mga pagkakamali natin, bukas palad ang Panginoong Diyos na tayo tanggapin pong muli. Sabi pa dito sa verse 17, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamatay na dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Amen po, ganun yung gusto ng Panginoon. Meron tayong accountability sa nagawa natin kasi ang gusto ng Diyos talaga ay totoong puso. Kasi wala tayong maitatago sa Kanya. Kahit pa makita ka ng mga tao na mukhang okay, alam ng Diyos kung ano yung ginawa mo, alam ng Diyos, yun nilaman ng puso mo at lahat ng naging kasalanan mo. So kaya po tayo, kapag tayo haharap sa Diyos at sigurado na tayo sa walk natin sa Kanya, aminin po natin lahat ng ating pagkakasala. Manumbalik po talaga. Sabi pa dito sa verse 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at tinalikan. Amen po. Naiiyak ako. Di ba ganito si Lord? Kahit ang dumi natin doon sa mga kasalanan natin, dadamitan niya tayo. Dadamitan niya po tayo. Yayakapin niya tayo. Bukas palad ang Diyos na tanggapin tayo. Basta tayo magpapakumbaba po. Minsan kailangan pa natin dumaan sa matinding pagsubok para lang hanapin natin ng Diyos. Kaya
kung tayo po ay nagkakaroon ng matinding challenges, yan po ay way ni Lord para hanapin natin siya. Yung nangyayari po dito sa atin, na mga lindol, way yan ni Lord para magsisi po ang mga tao. Kung hindi pa dadaan sa matinding pagsubok ang tao, tatawag ba yan sa Diyos? Kung kailan lang may sakuna sa kanang tatawag na, Lord, Lord, iligtas niyo kami. Pero pag natapos na ang sakuna, nasa na? Hindi po ganun. Kailangan po natin ng totoong relasyon sa Diyos, totoong pagpapakumbaba, totoong pagmamahal. Grabe po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Lahat ng kasalanan po natin, dinala niya sa cross. Ipinako na doon. Namatay na tayong kasama ng Diyos. Ang gagawin na lang po natin ay magpapakumbaba at lalapit sa Kanya, magre-repent. At yung pamamaraan po ng Diyos, tayo rin po yung magbe-benefits. Kapag buba tayo nagpakumbaba, di ba ang gaan ng buhay natin, may peace. Pero pag makabundo tayo, kapag galit ang isa, galit ka din, wala kang peace. Lahat ng gawaing makamundo, wala kang peace. Kasi merong race, pataasan. Pero pagdating sa Diyos, gawin mo yung kalooban niya, ikaw ang magbe-benefits. Sa'yo yung peace, sa'yo yung kagaanan, kagandahan ng buhay. Lahat ibubuhos yan ni Lord. Basta isik mo yung kingdom niya, siya yung uunahin mo. Siya po talaga yung number 1 dapat sa buhay natin. Sinabi pa po dito sa verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Amen! Di ba po nung tayo lumapit sa Panginoon, binihisan niya tayo. Sinabi nga po sa Corinthians, new creation, naging new creation tayo sa Panginoon, na born again tayo sa Kanya. Talaga pong bagong nilalang tayo sa Panginoong Diyos. Dinamtan niya tayo. Inakay sa Kanyang pamamaraan. So, sabi pa po dito, suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tupugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Ano mayroon dito? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niya pumasok sa bahay. Nung una ko pong nabasa to, ako po ay nasa panig ng panganay. Kasi nga po, hindi pa po ako born na gano'n, and nung binabasa ko to, sabi ko, oh nga, bakit naman? Makasalanan yun. Nilustay nga yung kayamanan ng ama, tapos dadamitan pa. Pero hindi ko alam, ako po pala yung naglustay na yun. Ako po pala yun. Hindi ko alam na ako pala yung dinamitan ni Lord. Akala ko ako tong ano, sabi ko, bakit naman niya dinamitan ba yun? Tapos itong panganay, hindi man lang niya pinagbigyan ng kambing, kahit isang kambing, para magdiwang ng kaibigan. Ganun po. Kasi nga sa selfish ambition ko po, akala ko po, tama itong panganay. Pero nung nabaptize na po ako po pala itong dinamitan ni Lord dito. Ako po pala yung niyakap niya, binigyan ng bagong pagkatao. And hindi po ako aware before. Pero nung pinaunawa sa akin ni Lord, grabe ang pagmamahal talaga ng Panginoong Jesus sa bawat isa. Na akala ko, hindi deserve nitong taong to na patawarin, na damitan. Pero lahat po ng lalapit sa Diyos at magpapakumbaba, dadamitan niya, aakuin, kung sino po yung willing. Kasi po, ang kaya lang pong ibigay ng mga tao ay yung pintuan. Kasi nga po, ang pintuan ay Panginoong Jesus. Ikaw, kung papasok ka doon sa pintuan, doon mo malang matatagpuan talaga yung tunay na relasyon sa Diyos. So, kailangan po natin talagang pumasok sa pintuan at basahin po yung salita niya. Dahil po, dadamitan tayo ng Panginoong Jesus. Sabi pa po dito, pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong ito,
lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. Ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Yun po, hindi ko siya magets before. Sabi ko, oo nga, bakit naman ito pinagpatay pa ng pinaghanda pa, pinagpista pa. Pero ito niyo po yung sagot dito ng ama. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." Amen po. Itong taong to ay nagpariwara na. Nawala na, matagal namatay na siya. Pero na-realize niya yung mga pagkakamali niya. Yun po yung hinahanap niya ng Diyos eh. Yung inaako mo yung mga pagkakasala mo at nagsisisi ka talaga. May repentance pong nangyari dito, kaya po siya tinanggap ulit. Kaya po, ngayon po, kung naririnig niyo to, ang kailangan po ng tao ay tumalikod sa mga pagkakasala. Repent po talaga at isik ang kingdom ng Panginoon. Kasi po bukas palad po talaga ang Diyos. Kung tayo po ay willing magsisi, kung tayo po ay willing lakaran yung makipot na daan. Kasi po napakalawak po sobrang lawak ng distraction. Tumingin ka lang sa paligid, madidistract ka na. Tapos, sa pamilya pa lang, napakalawak po. Pero kung ikaw, sa puso mo, nako-convict ka na ni Lord, nararamdaman mo na kailangan mo na magsisi, gawin mo na po. Dahil hindi po sigurado ang bukas, wala pong kasiguraduhan lahat. Baka nga paglabas mo, hindi natin malalaman kung anong susunod na mangyayari. Kaya po habang ngayon naririnig natin, tayo po'y pumasok sa silid natin, magdasal, humingi ng tawad sa Diyos. Tayo po'y kanyang patatawarin. Wala pong kasalanang hindi mapapatawad. Maliban po sa blasphemy. Tayo po'y aakuin ng Diyos, basta po tayo lumapit sa Kanya. Ngayon po masasabi ko lang po, repent and seek the kingdom of God po talaga. So yun lamang po, maraming salamat. Amen po. Totoo yun. Totoo yung sinabi ni Ma'am Talia. Kasi the end of the day, isa talaga yung nilalakaran ng lahat ng tao before. Nung ganun din tayo mga kapatid. Tayo, ay sorry, naririnig, okay. Tayo ay parte dati ng mga taong nakikisalamuha doon, no? So kaya binanggit sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, binanggit doon na dati kayong naninirahan, you are, ano sabi doon, dati kayong puno ng kasalanan at malayo sa Panginoon. Tayo ay kanyang kaaway. Hindi kayo nasisave dati. You are part of the sons of disobedience spirit na siyang kita natin na nangyayari sa mga tao ngayon. The rest of the son of disobedient na nangyayari sa mga mundo ngayon, sa mga tao na ayaw sumunod sa kaloob ng ating Panginoon, ng kanyang salita. Dito natin mapapansin na dati ganyan tayong mamuhay, but His grace, His mercy, His love will endure forever. So dito masasabi natin na ang awa talaga ng Panginoon, ang pagmamahal niya ay kaakibat panghabang buhay. Dito natin masasabi na ang kanyang pagmamahal sa tao balang araw ay talagang masasabi natin mga kapatid na walang kapantay kasi tayo ay binigyan ng awa. Hinintay niya tayong makapagbago, hinintay niya tayong ibigay yung buhay natin sa Kanya, hinintay niya tayo sa lahat ng pagkakamali na nagawa natin, then sa Kanya tayo. Nung tapos na tayo dyan sa mga ganyang bagay, tinawag niya na tayo. Nung tinawag niya tayo, ngayon puso mo na ngayon ang magdidesisyon kung magpapatuloy ka sa pagtawag niya o hindi, no? So, amen. Maraming salamat po, Ma'am Talia. So, Anthony, ikaw na yung next na susunod, ano? Thank you po. Sorry, tapos na pala si Anthony, no? Tapos na pala si Anthony. So, Ma'am Cherry, gusto mo pong ikaw na yung sumunod? Ay, parang mabagal pa ata yung net ni Ma'am Cherry, no? Oo, Jeff, ikaw muna. O, sige, si Jeff muna mga kapatid. Up ka po.
Kapatid, bibigyan ko ng kabatasan tong sharing ko to kasi walang kabatasan ang mundo ngayon. Wait lang ha, yung kapatid ko parang dinudubog din na ako ng unay. Sana nga akong na-burst natapos kahapon mga kapatid, di ko po alam. Saan po? Wait lang nga na limutan ko na eh. Ito, verse 8 na po tayo. Sapagkat ang sinumang humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakatagpo at kumakatok ay pinagbubuksan. Kapag sinik mo siya, every day, you knock on Him, you find Him, you will find ang Panginoong Hesus Kristo. Pag sinisik mo siya every day, hindi ka nakafocus ngayon sa makabunong bagay, John 3:1-15, hindi ka tatanong sa John 3:16, basahin mo muna yung John 3:1-15 about born again in the Spirit. Lang po Verse 9. Sino ba sa inyo ang magbibigay ng bato sa kanyang anak kung humihingi siya ng tinapay? Bibigyan mo ba ng bato yung anak mo nanghingi ng pagkain? Hindi mo siya bibigyan? Maniwala kayo, grabe yung mga magulang ngayon. Ito nga problema. Free will nila. Dahil sila gumawa ng anak kasi about their fleshy desires. Nagkaanak sila ng mga aga, ngayon problema sila. Naniniwala kayo? Yan ang kabataan ngayon, puro pagbubuntis. Naniniwala kayo? Buntis, pagbubuntis. Tapos mamaya, nanghingi ng dede yung anak, hindi bibigyan. 'Di ba? Kasi may one type of reason. Pera. Hindi sila makakapagbili ng pagkain ng bata dahil sa pera. Bakit kayo gumawa ng anak? Kaya labas sa kasal. Ay, bawal nga. Sa Diyos yan. 'Di ba? Bakit ka gumawa ng kasuklam-suklam sa mata ng Diyos? Ay, bawal nga kayong mag-sex outside of the marriage. That's called fornication. 'Di ba? O ng ahas kung humingi siya ng isda. Bibigyan mo siya ng ahas? Hindi mo siya bibigyan ng pagkain? Pagdadamutan mo? Imagine niyo maniwala kayo, in this generation, yung mga magulang ngayon, hindi naman lahat madamot na magulang. Pero mostly, all of the time, marami ang madamot sa pagkain, sa sa kanilang mga anak. Diba? Ganyan ang mga tao. Tapos, i-reason, ganito, ganyan. Wait lang. Nung verse na po, wait lang po yung kapatid ko kasi makulit lang po. Sorry. Kayo nga, kahit masasama kayo, marunong kayo magbigay ng mabuting regalo sa iyong mga anak. Ganun ba? Kaya, ngayon, sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na sa langit? Imagine nyo, gumawa yung magulang ng, alam mo yun, na yung makakasama sa loob ng anak. Then mamaya, hihingi ng tawad. Pero, wait lang ha, ERB natin. Ay, minsan wait lang po
You people are so bad. Kayong mga tao kayo, sobrang masasama nyo. Kayo ay sobrang kahipokrita. O hypocrisy. Diba? Diba nga yan? But you still know how to give things to your children. So surely your Heavenly Father will give this who ask Him. Kung ikaw, but you still know, alam mo pa rin, magbigay ng maayos sa iyong mga anak. So surely, ang Ama na sa langit ay ibibigay sa iyo, will give things to those who ask Him. Imagine nyo yung nanay sobrang sama, pero bibigyan ng regalo, then tomorrow, sasakitin niya ulit. Then humingi siya sa Panginoon ng blessing. Bago ka humingi sa Panginoon ng blessing, magpatawad ka, humingi ka ng tawad sa sinaktan mo. Hindi yan maririnig ng Diyos ang iyong pananalangin if there's a cherishing sin in your heart. Hidden. Mana kayo. Alam mo yun, nagtataka yung mga tao bakit hindi na naririnig ng kanyang pananampalataya. May cherishing pa yan sa puso mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Repent. Mag-repent kayo kung may mga cherishing kayo sa inyong mga... Tingnan niyo ang tao. Mamaya gagawa ng mabuti, then mamaya gagawa ng masama, magbibigay sa Panginoon, hihingi ng blessing, hihingi ng kapatawaran, then tomorrow, you are, alam mo yun, ginagamit nyo ang grace ng Panginoon para sa mga kasalanan nyo. Hypocrite! Kayo magbago. Do others. Verse 12 po tayo. Do for others what you want them to do for you. Ilang po Tagalog ko lang kasi medyo minsan nahihirapan po ako sa English. Verse 12, kaya sa lahat ng bagay, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Sapagkat ito ang buod ng kautusan at isinusulat ng mga propeta. Wait lang. Do for others. Gagawin mo sa ibang tao ang kabutihan. Wala kang, alam mo yun, ito ngayon ang, magbibigay sila ng social experiment. Ito yung sa caption nila. Gagawa sila ng video. Sinabi na to ni Miss Tinay eh. Sinabi na to. Yung, alam mo yun, magbibigay sila ng mga groceries. Ay, nanay, gusto mo ba ng groceries? Sabi ng nanay, oo, matanda na kasi ako. Kulang na yung pera ko. O, di mamaya, bibigyan ng grocery. Ay, doon content creator pa. Alam mo yan, alam mo yun, di ba yung video content creator, tapos yung content creator na yon magpapanggap na mahirap. Tapos may grocery pa doon, tapos may taga-video doon, tapos may tao doon. Iba pa nga dito, scripted. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo? Iba scripted dito. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo? This is the meaning of the law of Moises and the teaching of the prophets. Ito ang kahulugan ng batas ng Mosaic law. Pero ngayon, sa New Testament, we are blessed more than the Old Testament people. Kasi dun sa Old Testament, maniwala kayo, ang hirap-hirap i-please ang Panginoon. Alam mo yun? Ang hirap-hirap talaga. Ang hirap-hirap noon. Hindi.
Ngayon, tingnan niyo ang tao. In the New Testament, bumaba ang Panginoon para i-fulfill ang lahat. Hindi yung gagawa ka sa Sabbath sa Sunday, ay pinulfill nga ng lahat ng Panginoon. Kaya every minute, every hour, every day, spiritual battle. Walang, alam mo yun, kasi doon sa spiritual, wala yung kwan. Walang time. Alam mo yun, wala talaga. Maniwala kayo. Wala talagang time doon sa spiritual realm. Doon sa spiritual realm, everyday battle, every second, every minute, every hour. Kasi ngayon, maniwala kayo na ang tao ngayon ay nakafocus sa sin world. Ano ba ang sin world? Mundo? This world is the enemy of Christ. The authority of this world is belong to Satan. Revelation chapter 17. The 10 horns is meaning computation, governmental authority. Okay? This is complete government authority na success ni Satan ang mundong to. Verse 13. You can enter through life only through the narrow gate. Ito na sinasabi ko. Kung maniwala kayo, many people believe in me, but few are following me. Siyempre ang Panginoon. Naniniwala kayo, maraming yung katao na, Jesus God, Jesus Lord, Jesus God, Jesus Lord. Ay, mamaya. Ay, ay, mamaya. Monday to Saturday. Alam mo ba, si ganito, ganyan-ganyan. Ay, ayoko magpa-family guys, manala kayo. Ayoko. Ito pa. Alam mo ba, si ganito, ganyan-ganyan. Buntis! Dahil daw yung ama daw, sasalaksakin ko kayo. Mga hypocrite kayo. Maniwala kayo. Spiritual ang narrow gate. Okay? Kaunti lamang ang makakahanap ito. Spiritual nangyayari ang lahat. Lahat. Nangyayari ang lahat. Kaya everyday spiritual battle, Ephesians, nandun yata yun sa Ephesians, for our battle is not the blood or flesh. Ang ating kalaban ay hindi ang mga tao, kundi ang kumukontrol niyon. Verse 13 pala. The gate to hell is very wide. Pakita nyo ha. And there is plenty of room on the road that leads there. Ano daw? Doon sa hell. Ano bang wide gate? Mundo. Nakafocus ka sa mundo, hindi sa Diyos. Hindi ka truly born again. Diba? Nakafocus ka sa mundo. Sisimba ka Sunday, then mamaya. Sisimba ka Sunday, then mamaya. After, diba? After ng misa, lumabas ka ng simbahan, then mamaya. Hayaan nyo sila mga kapatid kasi for our battle is not the blood or flesh. Pag yan ang mga kumukontrol sa kanila. Kaya ako ngayon, gigil ako sa mga hypocrite. Lahat tayo gigil. Sa mga hypocrite niyan, kung anong ginawa. Hayaan nyo sila mga kapatid. Kasi iba ang kumukontrol sa kanila. Plenty of room. Kita nyo ang hell ngayon, ang daming tao. Binakita ito ng Diyos sa akin. Okay? Nung nagpe-pray, diba, nung may fellowship tayo kanina Miss Tina, na medyo nakaiglip ako. Tinanong ko si God, pwede ba ipakita mo yung hell sa akin, Lord? Kasi minsan, curious lang ako. Pinakita niya sa akin,
Maniwala kayo, ang dami-dami. Pinakita din, Lake of Fire din 'to. Maniwala ka, nakita ko dun, marami talagang tao. Number 1 talaga nakita ko dun, magtuturo. Number 1 talaga dun nakita ko, pastor, bishop, mga corrupted talaga na nagtuturo. Tapos, sinabi niya sa akin, babalaan ko. Sinabi niya sa akin, balain ko daw ang mga taong nagtuturo, religious ka man, pero hindi ka na namumuhay sa salita ng Diyos. Sa buong salita niya, ay be, isa pa, sinabi niya pa sa akin, mga hypocrite. Hypocrite. Number 1, ito pa yung malaman ako kasi daw nakita sa hell, mga hypocrite. Ito yung mga taong basa-basa Bible, pipili ng verse 16, pero hindi mo babasahin buong whole context of that verse. Hindi ka naniwala sa salvation letter, naniwala ka lang sa gospel, ay paano ka maliligtas? 'Di ba? Paano ka maliligtas kapag hindi ka naniwala sa salvation letter about born again in the spirit? 'Di ba? Kasi ngayon maniwala kayo. Sabi ng Panginoon, maniwala kayo. Ngayon sa mundo to, sinabi niya sa akin to, walang kabatasang turo ang mga tao ngayon. Hinahaluan nila ang kanilang mga turo. Ano yung hinahaluan na? Maliligtas ba kapag bading? Corrupted kasi error lang kasi yung spirit mo, pero sa totoo, babae ang lalaki ka. Ay, tanongin mo pa si Miss Tina, totoo po yan. Ayan. Okay, wait lang po Many people go that way. Ano ba yung people go that way? Believer ka man na tao, pero hypocrite na naman, worldly ka in private, maniwala ka. Ikaw ay hipokrito na mabibilong sa hell. Ikaw ay anak ni Satanas. Dati mong ang demonyo. Maniwala ka. Maniwala ka. Pag ganyan ka, maniwala ka. Kapag ganyan ang cycle mo, ganyan, maniwala ka, be. You are bilogitel. Magbago ka. Hipokrito ka. Repent. Jeff, excuse lang, anin ko lang. Hanggang anong oras ka Hanggang anong verse mo, Jeff? 14 lang po, Miss Tinay, para makapag-share naman po ang aking mga Ang kapatid. iba, sige po. But the gate that opens the way to truth is narrow. True life, sorry po. Ito na po ito lang. Ang gate that opens the way to true life is narrow. Ang kipot-kipot, ang hirap-hirap. Kita nyo, ang mga kapatid natin, matatag. Hindi, kasi ang pananampalataya ay hindi sa tao, sa totoong buhay na Diyos. 'Di ba? Maniwala kayo. Ang tao ngayon nagfo-focus sa tao. Ay, 'di ba nung tinapik ko doon yung bakit mo kukuhan yung puwi ng iba or ito ay tinatawag kong judgmental na tao. Nag-judge ka ng others pero hindi ka man namumuhay ng tama. 1 Thessalonians chapter 4. Mamuhay kayo na may kabanalan, may righteous. Pero yung sinasabing may pinababanal, hindi na actually holy ka. Ikaw ay sineseparate sa mundo at i-readyng ikakasal sa Panginoon. Okay? Wait lang po And the road that leads there is hard to follow. Ito na yung sinasabi ko. Ang kipot-tipot, ang hirap-hirap po papuntang langit. Kita nyo, yung iba tinanggap ang Panginoong Hesus, nakaramdam ng pain. Take it. Yan ang reason bakit
nabi-build up ang karakter mo, ang buhay mo. Ala yung problema sa patience. Ay, sabi ko, hinahon ko lang ng mabuti, hinahon lang, hinahon lang. Hinahon mo ng malalim, ipag-pray muna sa Panginoon para mahipupa ang puso ko. And only a few people find it. Maniwala kayo, kaunti lamang ang tao na mapupunta sa heaven. Dita nyo sa maraming testimony ngayon, binibilang talaga nila ang papuntang langit. Kasi ang kipot-kipot, ang hirap-hirap. This is the narrow way. This is the narrow papuntang heaven. Ang iba dito nag-fall away. Fall away. Grabe yung lumalaki, malayo na sila, destined to heaven because of their rebellion. Na-change yung kanilang mga destiny. Hell, lake of fire ang pinuntahan nila. Mga kapatid, yan lang po ang share ko yon. Binigyan ko na ng kabatasan kasi ang mundong to ay walang kabatasan at pwede na pong makapag-share ang ibang mga kapatid natin sa Panginoon. Amen, Brother Jeff. Amen. Tama yung sinabi dun sa sulat, no? Maikli yung daan patungo sa kalangitan o kaharian ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang daan patungo dun ay makipot. Pag sinabi pong makipot, ito ay nasa kalooban ng salita ng ating Panginoon. Dito natin mapapansin, mga kapatid, yung sinasabi sa atin sa salita ng Diyos sa bawat araw. Kaya sinabi nga sa 1 Thessalonians, encourage your brother and sisters for doing this every day before the coming of our Lord Jesus Christ. So, ibig pong sabihin, kaya natin to ginagawa ay hindi po sa pamamaraan ng kagustuhan natin o pamamaraan ng isang tao. Ito ay kagustuhan ng ating Panginoon sa pag-encourage na mabagong buhay o makita ng ibang tao, mataniman mo sa salita ng ating Panginoon. Dito natin marirealize na binabasa na ng Panginoon, di ba? Romans chapter 2 verse 16, Christ is here, no? Binabasa ang isipan ng puso ng bawat isa, ibinibigay natin. We captured the thoughts and give it, 2 Corinthians, to the living God. So dito natin masasabi na may desisyon talaga ang puso ng bawat isa. Talaga pong pag sinabing makipot, mahirap siya, hindi siya madali mga kapatid, sapagkat nasusubok ang pagtitiwala, nagkakameron ka ng hope sa pagtitiwala ng kagustuhan ng Diyos. Ito ay pag sinabing patay ka sa pananampalataya sa Diyos, ito ay talagang pagtanggi na sa iyong sarili. At pag sinabing pagtanggi na sa iyong sarili, lahat ng ego, pride, lahat ng ayaw mo ay ibibigay mo sa Diyos, sa cross, no? Kasi dito ay ibabaguhin ka ng Panginoon, siya dapat ang nananahan sa buhay mo. Siya dapat ang nananahan sa iyong pagkatao. Kaya mahirap. Kasi bakit? Nasanay tayo sa sinful nature natin, mga kapatid, na nananahan tayo sa ganyang pamamaraan. So darating yung araw na, alam mo yun, magkakameron ng pagyugyug ang Panginoon pagdating sa pananampalataya. Kaya nga laganap ang walang kabatasan na kanina pang sinasabi ni Jeff, about doon sa salita ng Panginoon. Sapagkat kita nga natin, sinabi sa sulat ng Panginoon na sa kanyang mabuting balita, sa kanyang magandang balita, na dahil sa walang kabatasan ng mundong to, ang pagmamahala ng bawat isa ay manlalamig. Nakitang-kita natin ngayon at tayo ang last, alam mo yun, way ng Panginoon para ma-fulfill yung prophecy na ito. At ito yung sinasabi, the coming of the Son of Man in Asia. The Lord is here, mga kapatid, and He is a Spirit, the Son of Man. So, kita natin sa kung paano tayo nahihirapan sa paglakad, pero ang Diyos ay tapat. Kaya nga sinabi ng Panginoon na ang daan patungo sa mundong yan ay distraction. Pwede mong lokohin ang sarili mo, pwede kang humanap ng taong magpipli sa'yo, pero the end of the day, yan ang binigay ng yan ang kagustuhan ng iyong puso, so huwag kang mag-expect na may matatanggap ka sa Panginoon pagdating ng araw, sapagkat laging pantay kung paano siya hahatol sa kanyang mga anak. Maraming salamat po, Sir Gerald. Ikaw na po yung next natin. Mapagpalang hapon po, ako na po ba?
Opo. Ito ba yung mag-tagal po kasi yung internet dito po sa baba? Ay, yung prinig. Hindi naman po, Brother Gerald. Kaso po, medyo ano lang po, loud. Medyo maingay lang po. Paano po? Putol-putol po? Okay naman Naman po, po, brother. pero oo, medyo Na-echo po ba? maingay po. Marami pong bata ata. Opo, ang dami nga pong bata. Uwi na rin po kasi. Pero try ko pong mag-po. Okay lang po Baba ba po kung muna. i-restart ko lang po yung TikTok? Sige po, Brother Gerald. Para po maayos po. Sige, ako muna mga kapatid mo bago si Brother Gerald. Sige, isingit ko lang muna yung i-share ko ngayon. Oo. So, i-restart pa naman ni Brother Gerald yung kanyang phone. No? 39. So, singit lang ako ng konti mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Tayo ay nananatiling tapat at laging tapat. Sabi nga ng Panginoon, it is a genuine love, di ba? Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi ang mga kasuotan na nakikita natin sa bawat lansangan o pagpasok natin ng pulpit. Kasi ang totoong pagsunod sa Panginoon ay pagmamahal kay Judas. It is genuine love. Diba? Kaya mong magpatawad at alam ng Panginoon ang totoong nagpapatawad. Pwede mong sabihin nagpatawad ka, pero yung ego at pride ng puso mo ay nandyan. At ang totoong nagmamahal o nagsiselebrate sa kanyang kaarawan o kapanganakan ay hindi pagbili ng mga bagay na damit na nakikita mo, mga bagay na alam mo yun, hawak ng iyong kamay, yung mga bagay na nakikita natin na minamahal ng mundo. Na ang totoong pagsiselebrate sa Panginoon, sa kanyang kapanganakan, nung siya ay bumunta dito, ay ang pagbibigay ng kumot sa iyong kapwa. Tingnan natin ang mundo mga kapatid. Hindi ganito ang gusto ng Diyos. Kitang-kita natin kung ano ang totoong bunga ngayon ni Satanas, kung paano manahan sa mga puso ng tao. Kasi akala nila ang totoong pagsiselebrate ng kapanganakan ng ating Panginoon ay pagbili ng mga bagay-bagay, pero yung pagtingin mo sa kapwa ay hindi mo kayang bihisan, hindi mo kayang kumutan. Hindi naman sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan mong, alam mo yun, super duper perfect na talagang halos isang taon hindi ka nagkakasala. Ang gusto ng Diyos, kaya mo bang maging katulad ni ng Panginoong Jesus na niyakap si Judas, even he knows everything na siya i-betray. That is a true genuine love. Pain. It is everything. Mga kapatid, sinabihan tayo ng Panginoon na sa Hebrews chapter 12 kung ano ang tunay na pananampalataya, kung paano tayo susunod sa Panginoon. Ma'am Aya, magandang gabi po. Dito ay tinalakay sa atin at sinabihan tayo kung paano natin susundan ang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Na-topic na po natin ito mga kapatid, pero ito po ay, alam mo yun, ito-topic ulit lang natin, no? Isisingit ko na lang ulit bago mag-start si Brother Gerald. So, sinasabi po dito, Hebrews chapter 12 o Hebreo 12, no? We also should follow Jesus' example. Ano po daw kung sabi? Dapat nating sundin. Pag sinabing Jesus example, perfect by everything to by love. 'Di ba? Hindi siya by love na pagmahal mo yung kapwa mo, Matthew chapter 5, 'di ba? Kapag mahal mo yung taong mahal ka, bakit ka kailangang bigyan ng iyong ama ng biyaya? Pag even the tax collector ay ginagawa 'yan. At kapag ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay minamahal yung mga kaibigan nila. No, Ma'am Sira, magandang gabi po. Matthew chapter 5, anong sabi doon? Ang gusto ng iyong ama na nasa langit ay maging perpekto kagaya niya. Yun yung sinasabi sa atin mga kapatid. Kung mahal mo yung taong nagmamahal sa iyo, anong kailangang bigyang reward doon? Diba? Even yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mahal nila yung mga taong nagmamahal sa kanila. Diba? Sinasabihan tayo doon, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay alam mo yun, kung pinasisikatan niya ng araw ang mga taong masama,
at pinasisikatan niya ng araw ang mga taong mabuti, ito ay pagmamahal ng Diyos. So, ibig sabihin, ang totoong pagmamahal ay pagtanggap kay Judas. Betrayal. Yun ang tunay na pagmamahal, mga kapatid. Lagi nating tatandaan. Okay, so sinasabi sa atin dito, brothers and sisters, we have all these great people around us as example. Their lives tell us what faith means. So kita natin at lagi kong encourage ang mga kapatid kung paano mamuhay ng tama sa mata ng ating Panginoon. Sabihan ka man ng kung ano ng mundo, let it be done by the way His will be done. Kasi hindi magmamatter dito yung ibibigkas ng mundo. Hindi magmamatter dito kung ano ang bibigyan ng mundo. Ang magmamatter dito ay kung ano yung kagustuhan ng Ama na natin nasa langit. Ano? So sinasabihan tayo dito, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. So pag sinabing alisin, mga kapatid, iiwanan natin yung dating tayo. Pag sinabing alisin, alam mo ng new creation ka, alam mo ng ayaw ng Panginoon, nagkakamero ng grieve ang bawat isa kasi one body tayo. Pag isa ay nadapa, alam mo parang may something kang mararanasan. So dito ay sinasabihan tayo na talikuran natin ang kasalanang pumipigil sa pagsunod natin sa Panginoon. Ito ay hadlang, mga kapatid. Kaya tayo ay nagkakamero ng laziness, kaya tayo nagkakamero ng grieve, kaya feeling natin tayo ay masyado ng pinaakala natin pinapabayaan tayo ng Diyos. Pero tayo rin mismo yung gumagawa kung bakit tayo ay nadarapa sa mga ganitong kasalanan. Sinasabi sa kasulatan, mga kapatid, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Run the race. Okay? One way lang po yung buhay, mga kapatid, at tayo ay mapalad, pinala ng Panginoon, pinagbigyan ng awa ng Diyos na nalaman natin ang lahat ng ito. Sapagkat noon hindi tayo ganyan, mga kapatid. Noon ay hindi tayo hindi natin kilala yung kaloob ng Diyos. Pero dahil nung nalaman natin yung kaloob, yung nagkameron tayo ngayon ng pananampalataya, dito ay sinasabihan tayo na run the race. Iisa yung takbo. Di ba pag meron bang race na tumakbo ka na ang finish line ay nasa kabila? Walang ganun, di ba? Pag tayo ay tumakbo ng run the race, iisa po ito. Iisang daan, mga kapatid, okay? Pag sinabing run the race, wala pong finish line na nasa kabila. Ang finish line ay iisa lamang. So dito tayo ay sinasabihan, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos na verse 2, ituon natin ang paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa hanggang katapusan. Amen! So, yung faith mo ay nasa Panginoon. Okay? At ang pagmamahal mo sa iyong kapwa ay talagang sandigan ng pundasyon, sentro ng pagmamahala ng bawat isa. Sapagkat kung mamahalin mo ang Diyos at kamumuhayan mo ang iyong kapwa, walang pagmamahal doon. Niloloko mo lamang ang iyong sarili. Sapagkat tama yung sinabi ni Ma'am Catrice kanina, no, na binasa niya kanina, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, tapos kamumuhian mo ang iyong kapatid na nakikita mo? Diba ikaw isang sinungaling na tao? Amen? Kaya sinasabihan tayo, mga kapatid, na ang ating paningin, di ba, ay nakatuon sa Panginoon at ang ating pagpapatatagan sa bawat araw ay pag-encourage ng, pananampalataya na binabasa natin sa bawat araw at ipinapaalam ang kingdom gospel ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay ako'y nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So, nung inisip ng Panginoon na ganito yung mangyayari, hindi niya inisip yung trials, okay? Hindi niya inisip yung mga pagdadaanan niya. Ang focus ng Panginoon ay one goal, yung future na i-reveal, di ba? So, ibig sabihin, pag sinabing we should also follow Christ, ito rin po yung iisipin natin. Huwag tayong tatalikod gaya ng asawa ni Lot na lumingon pa at tiningnan kung ano yung nangyayari sa kabila. Kasi ganyan si Lot, yung asawa ni Lot, kaya siya ay naging abo
'Di ba? Siya ay sorry, naging salt stone. Amen? Ngayon, sinasabihan tayo na ang paghihirap niya ay hindi niya kinahiya. 'Di ba? Kasi ang tiningnan ng Panginoon dito ay yung future, yung pinakadulo, yung finish line. So dito mga kapatid, sinasabihan tayo, tiniis niya 'tong lahat. So pag sinabing tiniis niya ito lahat, ito yung sinasabi sa atin na kailangan nating maging katulad ng Panginoon. 1 Peter chapter 4. 'Di ba? Dati kayo ay namumuhay ng mga katulad ng mga taong 'yan. Ngayon, kayo ay nilalapit at kinukutsyana dahil sa pagsunod na natin ngayon sa Panginoon, sa pagbabago ng ating ginagawa. Dati tayo ay katulad nila. Ngayon tayo ay chinichismis na nila na bakit tayo ay nagkaganito. Amen? So dito mga kapatid, sinasabihan tayo ng Panginoon, sa sulat ni Paul sa salita ng Panginoon, isipin nyo mga kapatid ha, verse 3. Ang mga tiniis ni Jesus sa paghihirap sa kamay ng makakasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Pag sinabi pong isipin, okay? Pag sinabi pong isipin natin, talagang pinatatatag tayo ng Panginoon about sa pananampalataya. Mahirap, hindi siya madali. Talagang halos kasuklaman ka ng mundo, kamuhian ka ng mundo, kainggitan ka ng mundo sa iyong ginagawa sa Panginoon. Pero ito ay hindi nakabase sa iyo. Ito ay nakabase sa Panginoon. Kaya sinasabihan tayo, patiently endured. Kasi sobrang daming tao, mga kapatid, sa mundo na kinaaawaan pa rin ng Diyos. Sa daming tao na gusto niyang marinig ang salita ng Panginoon. Ang kanyang mercy, ang kanyang awa. Kaya sinasabihan tayo na He insulted, di ba, by these sinful people. Pag sinabing i-insulted, niyurakan, sinampal, dinuraan, sinakal, binigti, ni halos ginawang, alam mo yon, parang laruan ang Panginoon. Pero mga kapatid, dito ay sinasabihan tayong we should be follow Christ. Kung siya ay nagsuffer sa ganyang pamamaraan, ano pa po tayo mga kapatid, na tayo ang pinakamahalagang mananampalataya ngayon sa lahat ng mananampalataya. Pag sinabing, lagi ngayon sa lahat ng mananampalataya. Pag sinabing, lagi ngayon sa lahat ng mananampalataya. Ang ginagamit ng Panginoon ay palaging mahina sa paningin ng tao. Yan yung tatandaan nyo. Ang laging ginagamit ng ating Diyos ay hindi, alam mo yon, katulad ng mga ginamit ng Panginoon, laging mahina sa mata ng tao. Pero hindi alam ng mga taong yan na yan ang gusto ng Diyos. Malaki ang puso ng taong yan at yan ang gusto ko. Diba? Yan ang gusto ng Panginoon. Sapagkat ang mga taong ito ay nakatingin saan? Sa panlabas at hindi sa kaibuturan ng kalooban ng ating Panginoon. Magpatuloy tayo. Think about Him, my dear brothers and sisters, so that you won't get discouraged and stop trying. So dito sinasabi sa atin, pag nadadapa ka, tingnan mo siya. Pag nahihirapan ka, at gusto mo nang bumalik sa mga dati mong pamumuhay, tingnan mo ulit siya. Dito sinasabihan tayo na maging tapat ka hanggang dulo. Hindi po siya madali kasi kamumuhian ka talaga ng mga tao. Sasabihan kang baliw, sasabihan ka ng lahat ng kasamaan ng kanilang mga dila na lumalabas sapagkat hindi nga nila alam ang kanilang ginagawa. Pero anong ginagawa ng Diyos? Mas lalo pang binubulag ng Panginoon ang kanilang mga kaisipan at hindi binibigyan lalo ng tenga para makarinig at lalo pang pinatitigas ng Diyos ang kanilang mga puso. So dito ay katulad ng ginawa ng Panginoon kay Pero. Nung si Pero ay hindi na makinig, di ba? Dahil nga nung unang ginawa ni Moises na about dun sa tubig no na naging dugo dahil sabi niya ay pag hindi nakinig si Pero, Moises, ang gawin mo ay bigyan mo ng plugs ang unang salot. So hindi pa rin naniwala si Pero kasi may kaibigan si Pero mga magician na kayang gawin yun. So anong ginawa niya? Hindi siya naniwala si Pero. So anong ginawa ng Panginoon? God hardened the heart of Pero. So yun yung ginagawa ng Panginoon. Talagang pinag-i-enjoy ng Diyos ang mga tao ngayon.
'Di ba? Di ko magets yung salita po ni Jesus ang nagpapatigas ng puso ng tao. Hindi po ang Panginoon. Pag napakinggan po ng tao ang salita ng Diyos at ayaw po ng taong sumunod sa kalooban ng Diyos, ang ginagawa po ng Panginoon ay mas lalo pa niyang pinatitigas ang puso ng tao. So, ibig mong sabihin, kunwari, ako dati hindi ko rin po alam yung salita ng Panginoon, pero nung nabasa ko yung salita niya, nalaman ko yung kaloob na nagkameron ako ng takot. Imbis na ako'y tumakbo or imbis na ako ay ayawan ko yung salita ng Diyos, mas lalo ko pong hinanap yung Panginoon. So, fear is the beginning of wisdom. So, hindi po yung salita ng Diyos ang nagpapatigas sa tao. Yung kagustuhan or free will po ng tao, kaya sila pinatitigas ang puso ng Panginoon. Okay? So, hindi po ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay aktibo at matalim na kayang tumagos sa puso. Kaya pag narinig nga po nila yung salita ng at kaloob, ang buong kaloob ng Panginoon, nagkakameron po sila ng takot. At parang alam mo yun, doon nga sila lumalaban eh. Yung parang mas lalo silang lumalaban na imbis na sila ay magpakumbaba sa Panginoon. So dito mga kapatid, sinasabihan tayo na verse 4, God is like the Father. God is like Father. Ang ating Panginoon ay parang tatay. Tatay talaga natin yan, panghabang buhay. Kasi parang ang mangyayari kasi dito mga kapatid, awan ko kung ito yung naiisip niya ha. Parang mangyayari kasi dito parang ano pong mali doon sa pag-preach po ng ganun, ano? Anong pangalan nun? Yung na-mute? Ano pong pangalan nun? Bakit po, Sir Ryan? Paano niyo po nasasabihan na walang kwentang, paano po kayo nakakapagsalita ng ganyan sa inyong kapwa? Hindi, sino yung guys, okay lang, pasagutin natin. Paano kayo nakakapagsalita ng ganyan kung salita ng Diyos ang binabasa namin? Di ba? Ate Inay, Batuwin po yung pangalan nung nagsabi po nung kanina. Oo, okay lang. Ito kasi yung nangyayari eh. Tingnan niyo ang mga puso nila, di ba? Ang layo ng puso nila sa Panginoon. At ito nga yung nangyayari. Di ba? Imbis na sila ay makinig, sila ay wag magpadalos-dalos sa kanilang mga gawain. Kita niyo yung mga yung ginawa niyo. Mahatulan kayo ng Diyos dahil dyan. Mas lalo niyong ginagalit at dinadagdagan ng inyong mga kasalanan sa ginagawa niyo sa Panginoon. Imbis na kayo makinig at talakayin ng husto kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung kanyang kaloob, kayo ay magpapadalos-dalos sa inyong mga damdamin. His heart is deceitful nga, di ba? So anong sabi sa Proverbs? Kung ano ang mirror ng puso mo, siya ang mirror ng kabilang buhay. So kita mo kung ano ang puso mo. Kung galit ka sa salita ng Diyos, yan ka. Okay? Hindi po kami. Yan. So, talagang yan ang nilalaman ng yun ang iyong puso. So, mga kapatid, tayo ay magpatuloy na sa salita ng Diyos. Anong sabi dito? Verse na tayo? Verse 4, no? Kung tutuusin, mga kapatid, wala pang sorry. Verse 4 na ba tayo? God is like Father too. Okay? Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Ay, tama ba? Oo. Kasalanan. Verse 5, baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon. Ma'am Thea, paano niya nasabi? Kasi sinabi ng Panginoon na sa mga huling araw ay tatawagin niya yung mga taong kanyang pagsasalitain para sa kanyang kaloob. Ano po ba ang gusto niyong mangyari? Ano po bang gusto niyong mangyari sa buhay niyo? Ano po ba kayo? Pabor sa kagustuhan niyo o pabor sa pagdidisiplina ng Panginoon? 'Di ba? Ano po bang gusto ng puso niyo? Pabor sa sinasabi ng iyong ego, ng iyong pride, ng iyong nilalaman ng isipan mo? Hindi sinabi ng Diyos na magtiwala ka sa iyong isip, sa iyong puso. Sinabi ng Diyos, sa akin kang salita mag-focus. Sinabi ng Panginoon na ako ang sundin mo. Pag siwaping ako ang sundin mo, ito ang salita niya na binabasa namin. Sino ba ang sinusunod mo? Ang iyong isip, ang iyong ego, ang iyong puso? Ikaw na yung sarili ang salita ng Panginoon. Diba? Do not please your flesh. You will burn in hell. Maniwala kayo.
Do not please your flesh. You will burn in hell. Kasi dito ay, alam mo yun, banal ang Panginoon. At sinasabihan tayo dito mga kapatid, na tayo ay dinidisiplina ng Panginoon sa pamamaraan ng kagustuhan niya sapagkat siya ay banal. At pag sinabi pong banal, tayo ay dating adultery, di ba? For nanonood ng mga bagay na ayaw ng Panginoon, tayo dati ay mahilig makipag-away. Ganyan ang ugali natin, mga kapatid, sa pamamaraan natin. Tayo ay hindi nagpapatawad noon nung hindi natin kilala ang Diyos dahil nga sa mundong to, nakikiakibat at nakikiayon tayo kung paano sila mamuhay. Amen? Kung paano sila magsalita at kung paano sila makisalimuha sa tao. Ganyan noon tayo. Now tayo ay dinidisiplina ng Panginoon sa tamang pamamaraan. Sinabi ng Diyos, sa mundong ito, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Diba? Sinabi ng Panginoon, sa mundong to, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pag sinaktan ka, saktan mo. Pag sinaksak ka, saksakin mo. Pag di ka pinatawad, huwag mong patawarin. Welcome to the world. Iyan ang sinasabi ng mundo. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, sa akin, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo ang kanan. Diba? Pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo ang kanan. Kapag ikaw ay pinabitbit at pinatakbo ng 1 kilometro ng gawain ng sundalo, gawin mong 2 kilometro. Diba? Anong sabi ng Panginoon? Isatisfy mo sila sa pamamaraan ng kaloob ng iyong Ama na nasa langit. Ito ang mundo. Tingnan niyo ang mundo. You cannot tell profanity na lumalabas sa iyong dila. Tapos mamaya sa Diyos magaganyang hindi, mga kapatid. Kailangan mong maging isang tao lamang. Hindi iba ka sa tanghali at sa umaga at iba ka sa hapon at gabi. Dahil sa Panginoong Hesus, ikaw ay kailangang isang creation. Ikaw ay dapat ay nananahan sa kaloob ng Panginoon. Diba? Tayo ay sinasabihan, Ma'am Thea, ano po yun? Ano po yung gusto nyo? May papaliwanag po ba kayo? Yes, the world is deceived. May papaliwanag ba kayo, Ma'am Thea? Kaya gusto niyo po bang magpaliwanag sa amin? Kayo magturo sa amin? Kung paano ang tamang pagsunod sa Panginoon? Kami po ay nasa mundo pero hindi kami lumalakad ng mga taong makamundo. Kami po ay nasa mundo pero we do not like walk in the people of this world. Yes, we are in the world, but our heart and our mind is the kingdom of God. Hindi kami namumuhay gaya kung paano mamuhay ang mga taong nasa mundo. Okay? Kaya sinabihan kayo ng Panginoon, until you are not born again, you cannot seek the kingdom of God. Diba? Ngayon sinabihan tayo ng Panginoon na seek the kingdom of God first. Diba? Sinabihan tayo ng Panginoon na hanapin mo muna ang kaharian niya. Amen? Kaya alam mo yon, isang direction lang itong mga kapatid. Tayo ay dinidisiplina. Verse 6, Hebrews chapter 12, verse 6, tayo ay dinidisiplina ng ating Panginoon nasa langit. Ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Kita niyo kung gaano kalinaw? Pag sinabing pagdidisiplina, mga kapatid, masakit ang disiplinahin. Kasi pag dinidisiplina nga tayo ng ating magulang nung bata tayo ay masyadong, alam mo yon, masutil. Ayaw nating sumunod sa ating pamilya, sa ating magulang. Kasi nga, ang hirap disiplinahin ng bata pa tayo kasi makulit tayo. Ngayon tayo ay maedad na, tayo, o pasaway, amen. Tayo ay gusto na nating gawin ang mga kalayawan natin. Ayaw nating magpasakop kahit kanino. No? Ayaw nating magpasakop kahit kanino. Ma'am Thea, nakakakilabot yung yung emoji mo. Bakit? Ano po bang gusto niyong mangyari? Ano po bang, ano po ba ang hinanakit niyo sa buhay? Ma'am Thea, 'di ba? Ano po bang hinanakit niyo sa buhay? Hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos at kamuhian ang yung kapatid sa Panginoon. That is a murderer. 'Di ba?
gusto mo ikaw yung magturo sa amin, makikinig kami, Ma'am Thea, kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung nilalaman, 'di ba? Kung ano yung nilalaman at kagustuhan mo sa, 'di ba? Sabihin mo sa amin, turuan mo kami. Kasi kung ikaw ay magdadaldal dyan, mamumute ka lang, maniwala ka kasi nagugulo po yung ibang nanonood. Okay? So, kung ayaw mong makinig, pwede kang lumabas kapatid kaysa ikaw ay magkasala pa sa Panginoon. No, ikaw ay, kung ayaw mong magpadisiplina sa Panginoon, pwede po kayong lumabas. 'Di ba? Iba po ang paniniwala ko, wala pong problema kasi puso po ang pagdidesisyonan ng tao. No? So, pag sinabing puso ang magdidesisyon, yan po ay ibinibigay sa inyong puso, Ma'am Thea. So, para po respeto sa mga taong nanonood ng iba, pwede ka pong lumabas para hindi ka nalang mamute din. Alam mo yung respeto mo sa mga kapatid mo, Ma'am Thea. Okay? Para alam mo yun, para nawawalang discussion ganito. Kasi kapatid, wala pong problema kung hindi ko naman inaalis sa'yo, hindi ko kinokontrol yung buhay mo. Pwede kang magdesisyon ng sa'yo. Okay? I believe in one true God. Wala pong problema kung sinong Diyos nyo. Kasi sa mundong to, maraming Diyos. Ang humanists, they have their own God, di ba? Ang Scientologists, they have their own God. Religious people, they have own God. Buddhists, they have own God. Religious Muslim, they have their own God. But there is only one God, the God of Israel, the God who create of all flesh, and the one who judge of all of us. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating talakayan, okay? So, verse 7 na po tayo, no? Mga kapatid, Hebrews chapter 12, verse 7, ano pong sabi dito? Tiisin niyo lahat ang paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuring na kayong mga anak. So dahil tayo ay itinuring mga anak, mga kapatid, accept the suffering for the Father discipline. Ito yung gusto ng Panginoon, ito yung gusto ng Diyos, ito yung gusto ng ating Panginoon sa bawat araw. Tayo ay dinidisiplina para hindi tayo maging sexual immorality. Tayo ay dinidisiplina para kung kayo ay gusto nyong mag-asawa kayo ng maayos. Kasi, di ba, tayo ay walang ginawa kundi lumakad sa ating pamamaraan. Tayo ay walang ginagawa kundi lumakad sa ating mga kagustuhan. Pero ngayon sinasabihan tayo, idisiplinahin mo ang sarili mo sa pamamaraan ng iyong Ama. Kasi ang pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit ay pagbibigay ng totoong buhay sa atin. God does this thing to you like a father correcting his children. You know that all children are disciplined by their fathers. So dito sinasabihan tayo na kung totoo kang anak ng Panginoon, magpadisiplina ka sa akin. Kung totoong anak ka ng Panginoong nasa langit na siyang dumisiplina sa lahat ng kanyang tinawag, magpadisiplina ka sa akin. So ang pagtatama ng pamamaraan kung paano ang action, pamumuhay na gagawin natin sa mundong to ay pagtatama lang ng ating Panginoon na nasa langit, 'di ba? Dati tayo ay ganyang mamuhay pero tayo ay iniiba ng Panginoon sa ating mga daan at kagustuhan. So dito mga kapatid, nililinis ng Panginoon ang konsensya ng ating isipan at puso. Dito ay itinatama ang ating mga puso kasi ang Panginoon ay perfect sa pagmamahal. So pag sinabing perfect sa pagmamahal, alam nating banal ang ating Panginoon. Hindi tayo magiging banal perfect, pero ang gusto ng Panginoon ay matuto tayo ng totoong pagmamahal. Kasi sinabi nga ng Diyos, sa lahat ng kasalanan, kayang-kayang ang sino mang magpapatawad, ang sino mang magmamahal ng napakaraming, di ba, magmamahal ng tama, magmamahal ng totoong pagmamahal, hindi pagmamahal sa iyong pamamaraan, kundi sa salita ng Diyos, ay kayang-kayang magpatawad ng anumang kasalanan. No? So dito sinasabihan tayo kung talagang may totoo kang Diyos sa iyong puso, walang mahirap. Walang mahirap pagdating sa Panginoon. Mga kapatid, dito po sinasabihan tayo. Verse 8. So if you receive the discipline that every child must have, you are not, if you never receive, verse 8, Hebrews 12 verse 8, if you never receive the discipline that every child must have, you are not children and don't really belong
to God. So dito tayo ay sinasabihan na kung ikaw ay totoong anak ng Diyos at kung ikaw ay hindi naka-receive ng disiplina ng pagiging bata, so alam mo na hindi ka totoong anak ng Diyos. Kasi ang totoong anak ng Diyos ay nakaka-receive ng disiplina. Ang totoong anak ng Panginoon ay nakaka-receive ng pagtatama. Why mga kapatid? Dati tayong mahilig manood ng mga bagay na gusto ng ating laman. Dati tayong mahilig gumawa ng mga kalayawan natin, di ba? Dati diyan ka natutong mag-inom, diyan ka natutong mag-party, diyan ka natuto sa mga bagay-bagay na alam mong walang kabuluhan, di ba? So ngayon, dahil tayo ay nakilala at dinidisiplina tayo ngayon ng salita, anong sabi sa 1 John, binanggit po doon, the Father, the Word, and the Holy Spirit are one. So itong binabasa natin, ang Diyos yan mismo. So ang sinasabi sa atin ng Spirit ay galing sa Diyos mismo. At ang Ama natin na nasa langit, siya ito mismo. Okay? So ang pagdisiplina mga kapatid ay pagtatama sa ating buhay. Okay? So pag sinabing pagtatama sa ating buhay, it is a correcting sa kung ano yung eternal na focus natin. So sinasabihan po tayo dito, magpatuloy tayo. Verse 9, mga kapatid, we have all fathers here on earth who corrected us with discipline. So lahat po tayo ay may tatay, no? May flesh. Nagkameron lahat tayo ng tatay. Ang hindi lang po nagkameron dito ng flesh ng tatay ay ang Panginoong Jesus. Okay? Pero ang gumanap ng tatay niya ay yung asawa ni Mary, no? Pero wala po talagang tatay ang Panginoong Jesus. Wala siyang seed ni Adam because he is carried by the Holy Spirit. So sinasabihan tayo dito mga kapatid, lahat tayo ay merong tatay, no? And pag dinidisiplina tayo ng mga tatay natin, we respect them. 'Di ba? Pag sinabi ng tatay mo na wag yan, hindi ka pwede diyan, nare-respeto natin sila, no? So it is even more important that we accept the discipline from the Father of our spirit. So sinasabihan tayo na nagsasalita talaga sa pagdidisiplina sa atin ngayon ay hindi po ako, kundi ang tatay nating spirit. So ang bawat dila na nag-share kanina ng devotion ay hindi po sa aming pamamaraan mga kapatid. Ito po ay sa pamamaraan ng ating Diyos. Ito ay Father of our Spirit. Siya po ang lahat na nag-uugnay-ugnay, iisang Diyos, iisang katawan, at iisang Espiritu. Iisang pananampalataya at iisang baptism tayo. No? So ibig sabihin dito ay sinasabihan tayo na ang pagdidisiplina sa atin ay tamang pamamaraan na hindi ito galing sa aking dila na kagustuhan, I am just a vessel, at ang mga kapatid na nag-share ng kanilang devotion para itama ang pamumuhay ng bawat isa. So, ang nagsasabi sa atin yan, yes, is our Father Spirit. No? So, lumalago ang bawat isa po. So, mga kapatid, anong sabi po dito? If we do this, we will have life. So, ang lahat po na magpapasakop sa disiplina ng ating Panginoon ay magkakameron ng totoong buhay. So, Hebrews chapter 12, patapos na po tayo. Verse 10, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. So akala ng mga tatay natin, ang pagdidisiplina ay physical, no? Ang pagdidisiplina ay nakikita. Di ba ganyan yung mga tatay? Pag dalaga ka na, bawal ka na ng ganito, bawal ka na ng ganyan, hindi ka muna pwedeng mag-asawa pag ganito. Pero hindi po mga kapatid. Kasi ang totoong pagdidisiplina talaga ay sa ikabubuti ng Panginoon, pang-eternal, hindi physical. It is spiritual na, yun nga, tamang pamumuhay sa paningin ng ating Panginoon, hindi sa ating mga kagustuhan. Verse 11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa. Nasasaktan tayo. Amen. Ngunit ibubunga naman ito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Amen po. So, ibig mong sabihin, tayo ay sinasabihan na masakit ang disiplinahin. Ayaw natin. Kasi ang hirap. Mahapdi na para tayong, alam mo yon, nasasaktan sa bawat araw, na parang tinutusok ang buhay, para tayong buntis na may daladala sa ating mga katawan. Pero, after nitong ating pagdidisiplina sa ating Panginoon, ng ating Panginoon, meron kang daladalang kapayapaan.
may peace, no? Ramdam mo ngayon yung totoong pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. Even na tayo ay malayo, even ang ating Ama ay malayo sa atin, pero yung pagmamahal niya, His first guarantee is the Spirit, and now for one body, meron tayong peace na ating ito na yon, nasasakupan sa pagmamahal ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Mga kapatid, ito po yung devotion ni Miss Tinay ngayong gabi, ngayong araw. At yun po, meron pa po bang susunod na de-devotion? Mga kapatid, wag po kayong mag-alala para sa live mamaya ni Miss Tinay. Kayang-kaya pong mag-adjust ni Miss Tinay, okay? So kung may gusto pa pong mag-devotion, mag-share po kayo. Salamat po. If wala na pong mag-devotion, ano pong gusto, mag-pray na po tayo or one last song or ano pong desisyon mga kapatid para or gusto niyo na pong mag-pray na tayo? Worship Sister Tinay. Okay po, worship daw. So Charles, bago po tayo mag-end ng live mga kapatid. One last song pa po sana, Sister Tinay. Oo, one last song muna daw tayo. So, yun po, para makakain at makapagpahinga at magkita-kita tayo mamaya ulit sa live po, no, sa ating sharing sa pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mabuting balita. So, Charles, mga kapatid, kayo na po yung bahala sa next song. Salamat po. So, May thank you po. Sorry. Nagkayaan pong mauna. Sige po, maraming salamat po, Sister Tin, sa ibinahagi mo po sa amin na marami po kami natutunan sa iyong pag-share po ng Word of God. So mga kapatid, mag-worship song muna po tayo kahit isa po. Baka po may gusto po kayong i-request at para po Dinig po ba mga kapatid? Dinig po ba? Okay naman po, no? yes po, malinaw po. Tayo po yung let's bow our head and take the presence through our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, guide us. Panginoon Diyos po naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na matagong ang pag-share po namin ng devotion or natututunan po namin sa iyong salita. Panginoon po namin, Diyos ng hari ng lahat. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, sapagkat hindi niyo po kami pinapabayaan sa pang-araw-araw na ito at lagi niyo po kaming pinapatatag at pinapalakas sa pang-araw-araw, Panginoong Yesus. Lord God, naway patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, buot noon hanggang ngayon. Mga kasalanan po namin, nagagawa po namin, hindi po namin alam, Panginoon, ay yun po pala'y kasalanan na, Panginoon. Kami po ipatawarin ninyo, Panginoon, sapagkat po, yun pala ay sin na po. Lord God, at ipuhin niyo pa rin po ang puso ng taong matigas pa rin sa iyong salita, lalo na po ang aming mga pamilya, mga kapatid, mga relatives, mga tao dito sa mundo, Panginoon, naway kaawaan niyo po at gisingin niyo po sila sa katotohanan. Naway mapikot niyo rin po ang puso nila at magising din po sa katotohanan din po, Panginoon. And Lord God, maraming salamat po dahil lagi kaming nakakapag-share ng Kingdom Gospel. Lord God, anyayain niyo pa rin po ang mga brother and sister ko na hindi na po mahiya para po makapag-share din po sila. And Lord God, kami po ay nagpapasalamat muli, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. At kung may karamdaman man po ang aking brother and sister, Lord God, pagalingin niyo po. Kung naman po ang kanilang inihiling, Panginoon, ito po'y dinggin po ninyo, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang panalangin, Panginoon, Jesus. Itinataas ko na po ang bawat panalangin ng aking mga brother and sister
kung ano man po ang kahilingan nila, Panginoon, kung ito man po ay pagre-reveal, Panginoon, kung ano man po ito, Lord, inyo pong pakinggan, Panginoon. And Lord, sa inyo po ang papuri, pasasalamat, kabanalan, kapangyarihan, kalwalatian, kaharian, pagpapatawad, magpasawalang anggan, in the name of Jesus of Nazareth, the Father, the Son, the Holy Spirit, one living God. Amen po, mga kapatid. Amen. Shalom, Amen shalom po. po. Shalom. Shalom po.